It's a rare one. Yes sir! Welcome po sa ating Darewan channel. So this time naman po, papakita ko sa inyo paano tayo mag-setup ng enclosure para sa mga fossorial type or mga borrowers. Yan po yung mga tarantula natin, mga may hilig maghukay. So ngayon po nakikita nyo sa harapan natin, meron po tayo ditong isang enclosure. Fossorial po yung nakalagay dyan. Di bali, napansin ko po kasi siya nakaraan, nagkaroon siya ng molds. Makita niyo yung mga puti-puti doon sa may gilid. Kaya naisipan ko siya yung i-rehouse natin para mas safety. Kasi pagka pinabayaan natin yung mga molds na yan at dumami yan, medyo risky talaga sa alaga natin yan. Mas lalo na kung malalanghap nila sa booklongs nila yan, possible na pumasok yung mga fungus sa booklongs nila and pwedeng makasama sa ating mga alaga. So pakita muna natin yung ating laman ng enclosure. Dahan-dahan lang, tama-tama kasi nasa labas pa yata siya. Yun, nasa labas nga siya. Kita nyo yung show. Try natin siyang palabasin pa. Pakita muna natin. Oh, galit na galit. Gustong manakit. Medyo aggressive po to. Old world type po na tarantula tong Ornithoctonus aureotibialis or Thailand golden fringe. So kita nyo yung kanyang enclosure. Medyo may molds na rin sa may gilid dun. Tapos yun po, may mga puti-puti dun. Talagang galit yung ating medyo mainitin ang ulo nito eh. Kita nyo po, merong mga barrow siya doon, tapos dito meron siyang magandang barrow dito, pero nag-close siya rito. Naggawa siya ng bagong opening dun sa kabilang side. Paano ba natin pakita? Yo. Bali dito sa mga gantong fossorial, kailangan talaga nila mas maltaas na substrate para mag-barrow sila. So yan, papakita ko sa inyo mamaya. Gagawa tayo ng bagong setup ng enclosure niya para lipat natin siya. Talagang galit na galit pa tong ating sungte. Papakita natin yung kanyang full dorsal. Sige na, tama na muna, may stress pa. So sara muna natin siya, set aside natin muna siya. Tapos gawa muna tayo ng bagong enclosure. So dito naganda na po ako ng ating enclosure. Ito po, medyo mataas siya kasi yung mga vent holes. So sa sukat ng ating aureotibialis, bali nasa 4 inches siya. So tamang-tama itong enclosure niya para sa kanya. Pati mas kailangan din medyo mataas yung ating enclosure para dito siya magbabarrow. Lalaliman natin ng substrate. So itong ganda nating enclosure, lagyan lang natin yan ng una, ginagamitan ko muna yan ng drip woods. Para saan tong drip woods? Usually sabi nila mga ano lang madalas nilalagyan ng drip woods arboreal. Pero kahit terrestrial saka fossorial okay din. Dito sa akin, ilalagyan ko ng drip woods tong ating enclosure para sa fossorial
para pinaka-support din niya sa substrate natin, sa cockpit. Kasi pagka nag-barrow yung ating tarantula, minsan yung barrow nila sa ilalim kung saan sila pumupunta pa ikot dun sa enclosure. So kung mahukay niya lahat halos yung nasa ilalim, may possibility na minsan bumagsak yung ating substrate. So nilalagyan lang natin ng drip hoods para may kakapitan din yung ating substrate, hindi siya basta malaglag. Medyo mahirap palalo pagka yung time ng magmo-mold sila sa ilalim. Iba na yung may support yung ating substrate para kahit puro hukay yung ilalim, puro tunnel yung kanyang ilalim, may support pa rin tayo. So set na natin to. Okay, unahin natin, lagyan muna natin ng glue itong ating drip hood para may fix natin siya sa pagpapatungan natin niya. Okay na yan. Oh. Okay na. Tapos saka natin lalagyan ng cockpit. Medyo konti lang muna. Tapos yung normal na ginagawa natin, yung first layer, binabasa ako muna yan. Sprayan natin ng tubig. Mas gusto kasi talaga basa yung pinaka-ilalim ng ating substrate para hindi siya mabilis ma-dry. Pati medyo compress sa loob yung ating humid. Alam niyo naman mga alaga natin, karamihan dyan may hilig sa mas mataas na humidity, maliban sa mga ibang desert type na tarantula. Pero karamihan sa kanila mga forest type, kaya medyo mas mataas na humidity ang kailangan nila. Basahin pa natin konti. Hindi naman kailangang basang-basa na damp talaga siya o putik na. Di bali ito, pinaka ilalim kasi ito eh. Wala pang 1 inch tong basang-basa lang to. Tapos pag pinatungan pa natin ng cockpit pa yan na dry, i-absorb din niya yung nasa ilalim. Pero mas basa pa rin yung pinaka ilalim niya compared dito sa ibabaw. Set lang natin. Hindi naman kailangan press na press mga sir. Medyo kailangan yung tama lang, medyo buwag-buwag yan para okay na okay sa kanilang mukain yan. Tapos yan, tulad nga sabi ko, kailangan natin dito mataas na substrate. Kita nyo yung drip hood natin halos matabunan na. So yung drip hood natin na to, naka-slant siya hanggang sa kabilang corner sa ilalim. Bali parang pinaka-brace siya ng ating substrate, tong cockpit na nasa ibabaw niya, para pagbaro ng ating tarantula rito sa may area ng drip hoods, naka-support yung drip hood sa pinaka-ibabaw ng hukay niya. Medyo dry na tong cockpit ko, kaya medyo pasayin natin konti. Lagyan pa natin. Ayan, mga siguro nasa 5 inches na tong ating substrate.
Okay na to. Bali, haluan din natin ng sphagnum moss. Bali, itong mga pino, medyo may mga durog dito. Mix muna natin sa pinaka upper layer ng ating substrate. Maganda to pang hold ng humid nila. Tignan pa natin. Konting halo lang. Yan, ready na. Pwede nating ilipat yung ating Aureo tibialis, ornithococcus. So, yung water dish pala natin, tagay muna natin dito. Okay. Ano na rin natin siya ng konting start ng hukay para dito na siya mag-burrow. Nakita nyo? Kaya natin ng konti para makita niya yan. Diyan na siya mag-start mag-burrow. So, expected natin dito siya mag-start ng burrow niya pa ilalim. Tulad yung kaninang pinakita ko na enclosure niya, may drip woods yan. Tapos sa gilid ng drip woods, nilagyan ko rin siya ng dating start burrow niya para dun niya ituloy yung paghukay. So, ready na tong ating enclosure. Lagyan natin tubig yung ating water dish. Tapos doon tayo sa medyo mahirap na part, pagkuha ng ating Aureo. Kita nyo naman kanina, medyo masungit talaga tong ating dalaga eh. Yo. So, paano natin ito ngayon kukunin? Bali, gamitan natin yan ng catch cup para secure tayo, para safety. So, hanapan natin ng pwesto paano natin siya kukunin at papasukit sa catch cup. Siguro dito natin siya, umaharap siya. Oh, galit na galit. Kita nyo, medyo masungit to, parang si Madam. Yo. Oh. Ito po, female na po to, sa adult female. Pakita muna natin tsura niya. Full dorsal. Medyo malabo yung ano natin, contrast. Tapos, ayan. Pumasok na siya sa burrow. Yari tayo nito. Mahirapan tayong palabasin. Medyo malaki kasi itong catch cup natin. Hindi masyadong makuha yung ano niya. Paano natin palalabasin? Bali, check muna natin yung kanyang burrow kung nasan direction. So, kita hanggang dito. Gamitan natin ng stick.
Ayun siya. Galit-galitin na lang muna natin hanggang lumabas siya. Ayun. Kita nyo, napaka-defensive talaga nito. Mga old world tarantula talagang grabe ka defensive mga yan compare sa mga new world. Kasi sa new world usually orticating hairs muna nilang ginagamit na defense mechanism. Itong mga old world wala silang orticating hairs, so ilan lang sa kanila yung merong orticating hairs, kaya talagang mas defensive sila at kagat talagang gusto nila. Tumit natin ang forceps. Yan. So, nakalabas na rin siya. Harangan muna natin yung kanyang way para sa barrow niya. Tapos papasukan natin sa catch cup. Oh, ingat lang po, baka maipit natin yung paa. Kawawa naman yung ating alaga. So, ayun na siya. Huli ka, Balbon. Oh, napakaganda po. Kita nyo? So, kunin mo natin yung bagong enclo para may transfer na siya. Okay. Ito na. Malabas na siya. Ito. Yun. Okay na. Medyo nakaka-tense yung pagre-rehouse nito at medyo masungit yung alaga natin eh. So, yan lang po mga guys. Di bali, set up natin ang po sa real type na tarantula enclosure. Medyo mataas na enclo para malagyan natin ng mataas na substrate. Ito nasa 5 inches tong ating substrate, kita nyo. Tapos kita nyo yung layering dito sa pinakailalim nya, mas basang-basa siya compare sa taas. Laging ganyan madalas ang ginagawang setup para yung humid ng ating substrate nandun siya, kumbaga nakapag-produce siya ng magandang humidity sa ating enclosure. Tapos lagyan natin ng support yung ating cockpit, pinaka brace ng ating substrate. Usually ginagamit ko drip foods. Mas maganda ko sana ko yung mga drip foods na medyo sanga-sanga, parang mga ugat ng puno, para hindi basta gumuho yung ating substrate. Yan. Napakaganda talaga tingnan, parang ayoko muna siyang takpan, pero kailangan nating balik na to para maka-adapt na ulit siya sa kanyang bagong enclosure. Tapos mga after 5 days pakainin natin. Di bali, hindi ko pala nabanggit kanina, kahapon nakita ko to na nagkaroon siya ng molds. So pinakain ko siya kahapon bago siya ma-rehouse ngayon. Madalas ako lagi muna nagpapakain ako ng tarantula pagka after nila kumain, saka ako nagre-rehouse para umabot man ng 1 week mahigit yung adaptation nila sa new enclosure nila. Okay lang kasi bagong kain sila bago sila ma-rehouse. So
hanggang dito muna siguro tayo guys. See you next video. Pa-like and share na lang din po yung ating YouTube channel and subscribe po. Thank you.